Isang magandang oras po sa inyo ulit mga kaibigan dito po sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Bukas, kung hindi ako nagkakamali, araw ng Lunes, meron na naman pong hearing yung Senate Committee ng Blue Ribbon mga kaibigan Pero hindi ko alam kung susubaybayan ko pa. Katulad ho ng marami sa atin, dismayado na ho sa panonood dyan po sa sinasagawang hearing ng naturang komite ng Senado. Simula't simula pa naman ho, nung palitan itong si Senador Rodante Marcoleta bilang chairman nito na alam mo nating tuwid at diretsyo na dapat, matutumbok na kung sino yung pasimuno itong kontrobersyal na flood control at mga ghost projects ng gobyerno, nawalan na ho tayo ng gana. Kaya nakikibalitan lamang tayo. Malamang ganun din ho ang pakiramdam ng marami sa inyo at marami sa atin. Dahil ano ba naman ang layunin natin ho? Ano ba naman ang layunin natin na makita sa investigasyon kundi yung matukoy talaga, ma-zero in doon sa pinuno at mastermind nitong malaking kontrobersya na ito sa ating kabanang bayan. Pero ganun pa man, nais ko pong ipabatid sa inyo, sa mga hindi pa po nakakaalam, na ipapasubpi na di umano nitong si Blue Ribbon Committee Chairperson at the same time ay Senate President pro tempore Ping Lacson. Itong si retired Sergeant Gutesa o retired Technical Sergeant Orly Gutesa. Gayon din si Attorney Petchiros Espera. Yun pong gumawa ng lumagda ng kanyang affidavit at maging si Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kontrobersyal na affidavit. O mga kaibigan, ayon kay Senate President pro tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, posibleng maglabas ng subpina ang Manila RTC Executive Judge na si Carolina Icasiano Sison laban dun sa naunang binanggit ko na mga personalidad kasama si Senador Marcoleta. Ngunit taliwas ito sa bigat na ibinibigay ni Lacson sa isyu ng notaryo. Ilang abogado, maging si Senador Marcoleta at si dating Representative Mike Defensor, ang nagsabi na hindi dapat itong gawing sentro ng usapan. Nililihis kasi ni Lacson, nililihis po ni Senador Lacson mga kaibigan, imbes na tumbukin mo kung sino yung pasimuno, sino yung mga involved dito sa kontrobersyang ito, bakit binibigyan niya ng diin? Ho? Binibigyan niya ng diin na isubpina. Ipa-background check pa. Itong si Technical Sergeant Orly Gutesa, Attorney Petchi Ros Espera, na lumagda ng kanyang affidavit at maging yung kapwa niya Senador Dante Marcoleta. Nagpahayag na rin itong si Lacson, katulad na binanggit ko sa inyo nung una mga kaibigan, na hindi nila pwedeng imbitahan itong si Saldico, yung ako Bicol Party List Congressman, na mayat-mayat tuwi-tuwi na nababanggit na siyang pasimuno ng lahat ng ito, kung saan batas siya di umano nitong si umalis o sinipa na House Speaker na si Tambar Romualdez. Bakit hindi doon yung focus ng atensyon ng investigasyon nitong si Lacson, mga kaibigan? Bakit niya gusto ba nilang sirain itong testimonya nitong si Technical Sergeant Orly Gutesa para wala na magsasalita doon sa Senado? Balita ho natin, marami pang mga naging security details nitong si Saldico ang gustong sumunod at magbigay ng kanilang testimonya dito kay Sergeant Gutesa, mga kaibigan. Ngayon, naglalabas ng mga pahayag na ganito si Lacson na tila baga gusto nilang sirain, gusto nilang gibain ang testimonya nitong si Gutesa. So saan mapupuntahan yung investigasyon, mga kaibigan? Imbes na tutumbukin mo yung tunay na may sala sa mga kontrobersyang ito, mas binibigyan nila ng diin ito. Taliwas. Mga kaibigan,
meron silang isinasalba na personalidad dito. Yun ang pumapasok sa isipan ng maraming tao. Kaya wag nyo na kaming paikutin. Nawawala ho yung nawawala yung paghanga namin sa inyo noong unang panahon. Taliwas sa bigat na binibigay ni Lacson sa isyu ng notaryo, ilang abogado nga katulad ni Marcoleta at dating Congressman Defensor na nagsabi na hindi na dapat gawin ito at hindi ito ang dapat na magiging sentro ng usapan. Iginiit mga kaibigan nitong si dating Congressman Defensor na immaterial ang issue na pag-question sa notarisasyon o pag-notarize doon po sa affidavit nitong si Gutesa dahil si Gutesa mismo ay nagbigay na ng sworn testimony o statement sa Senado at iyon ang tunay na may bigat bilang ebidensya. Imbes na yung kanyang nagnotaryo doon sa kanyang sworn affidavit. Kung titimbangin mo mga kaibigan nga naman, no, yung nagnotaryo kumpara dun sa bigat ng kanyang isinalaysay, saan doon ang mas mahalaga? Common sense lang naman, di ba mga kaibigan? Bakit tila may isinasalba dito itong si Lacson? Tanong lang naman natin yon mga kaibigan. Ho, iginiit mga kaibigan itong si Lacson na he verbalized what he said o iginiit mga kaibigan itong si dating Congressman Defensor na he verbalized what is said in the Senate. That's enough evidence. Yung issue sa notaryo, side issue na lang dapat yon. Yun po ang sabi ni Defensor, mga kaibigan. Dinagdag pa nito na ginagamit lang umano ang notaryo ng issue para i-discredit itong si Gutesa at ilihis ang investigasyon mula sa mas mahalagang tanong. Tanong ko din yan sa inyo mga kababayan, di ba? Napakalinaw naman na yun ang target. Gustong gibain itong si Gutesa at gustong isalba yung mga proponents, yung tunay na tutumbukin ng investigasyon. Yun ho ang direksyon eh. Iba ang direksyon. Totoo ba ang sinabi ng nagde-deliver siya ng pera? Kina Martin Romualdez at Saldico. 3 beses kada linggo. Yun ho ang tanong ni dating Congressman Mike Defensor, mga kaibigan. Good faith ang naging kilos ni Gutesa nang ipanotaryo niya ang affidavit at ang mas imbestigahan ay dapat kung biglang umatras itong si Attorney Espera. Abay, abangan natin mga kaibigan dahil meron na namang hearing bukas araw ng Lunes. Abangan natin yan kung masyado ng halatado ang direksyon ni Senador Panfilo Lacson na gustong gibain si Gutesa at gustong isalba kung sino yung mga nasa likod ng maanumalyang 2025 national budget kung saan natuklasan ng mga ghosts at kontrobersyal na flood control projects ng kasalukuyang administrasyon. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating Kape at Balita program sa Radyo Pilipino UK, please subscribe. Maligaya na tayo. Bye for now!